taglay ang pusong mapagkumbaba sa pagtulong sa kapwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinghaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma at hindi rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakakapagdulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ng kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso, sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Mapagpalang araw sa inyo mga bata! Tayo ngayon ay nasa 8 linggo sa karaniwang panahon. Mga bata, kapag may pumupuna sa inyo o kaya ay napagsasabihan kayo ng inyong mga magulang, kapatid o kaibigan, ano ang inyong ginagawa? Kadalasang reaksyon natin ay ipagtanggol ang ating sarili upang patunayan na mali sila at tama tayo. Nagdadahilan, tumatanggi at umiiwas tayo sa mga taong pumupuna sa atin. Minsan sumasama pa ang loob natin. Ngunit mga bata, ang pinakamabuting tugon dito ay ang pagninilay sa mga puna nila at pagsisikap na pagbutihin ang sarili dahil maaaring tama sila at gusto rin nilang mapabuti tayo. Sa kabilang banda, may mga pagkakataon din na tayo naman ang namumuna. Mayroon tayong hindi nagustuhan sa pananalita, kilos at tinaasal ng ating kapwa at nais natin silang baguhin. Paano ba ang tamang pagpuna? Ayon sa patalinhagang salita ni Kuya Jesus, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mga salitang ito ni Kuya Jesus ay isang malalim na paanyaya sa atin upang tingnan ang ating sarili bago natin husgahan at punahin ang iba. Madalas, napakadali nating makita ang maliit na pagkakamali ng ating kapwa, ngunit hindi natin napapansin ang mas malaking pagkukulang natin mismo. Halimbawa, pinupuna mo ang iyong kapatid at pinapagalitan dahil laging nakatutok sa paglalaro sa cellphone, samantalang ikaw ay hindi rin nakikinig sa magulang at di maawat sa pagsi-cellphone. Paano ka susundin ng iyong kapatid? Ikaw nga hindi mo rin ginagawa ito sa iyong sarili. Hindi makatotohanan ang iyong pagpuna. Tinuturo sa atin ni Kuya Jesus na huwag maging mapagkunwari. Hindi tayo maaaring magpanggap na may karapatan tayong itama ang iba kung tayo mismo ay hindi handang humarap sa ating sariling mga kasalanan at kahinaan. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating sarili. Kapag natututunan nating disiplinahin ang sarili, linisin ang ating puso at isipan, doon lamang tayo makakakita ng malinaw upang makatulong sa iba. Paano tayo dapat magpuna upang matulungan ang ating kapwa? Ang paalala ni Kuya Jesus ay isang tawag upang tayo ay magpakumbaba.
Bago natin pagsabihan ng iba, tanungin muna natin ang ating sarili. Mayroon ba akong dapat baguhin sa aking sarili? Ito ay isang magandang pagkakataon upang tingnan ang ating puso. Hilingin natin sa Panginoon ang grasya ng kababaang loob at tunay na pagbabago upang maging instrumento tayo ng pagmamahal at awa, sa halip na maging mapanghusga at mapanira sa ating kapwa.